Kano nga ba ang pwede mong kitain kapag naging isa kang part-time delivery rider? Ngayong araw nga naisipan kong kumuha ng booking pauwi galing dito sa office. Total marami rin naman ako nakikitang booking sa apps, kaya di na ako nagdalawang isip sabayan ng booking pauwi papunta ng Rizal. At ang unang bala ko nga pupunta ako ng Quezon City, kaso naisip ko zona nga pala ng presidente ngayon. Eh kapag zona pa naman ng presidente, maraming mga kalsadang sinasarado. Para makaiwas na rin ako sa traffic, siguro bukas na lang ako Tuesday pabiyahe ng papunta ng Quezon City. So expect lang na kikitain ko ngayong araw na to ay maliit lang, kasi double book lang tayo. Pilitin natin mag double book kasi nga one way lang tayo, tapos titigil na tayo bumiyahe, uwi na agad. Kulimlim ngayon, sana wag umulan. At ito ang isang advantage ng isang pagiging part-time delivery rider. Yung kahit hindi ka napupunta sa malayong lugar, basta pipili ka lang ng lugar kung saan ka nakatira, magkakaroon ka na ng extra income. At dito nga hinahanap ko na yung bahay ng una kong customer. Medyo nahihirapan ako dahil hindi ko pa kabisado tong lugar na to. Sinundan ko na nga lang yung instruction niya para makita ko na yung pinakabahay nila. At ilang minuto nga lang din nakita ko din yung bahay niya. Na kasi to wala akong pantawag eh. Kaya GG kakahanap. Sabi gray eh. Testing natin. Ito lang din yung White House. Ito lang yung White House na nakita ko dito. Lala mo po. Okay. Pagkain, wala po mo matatapon dito na. Okay. Salamat. Thank you. Pagkain yung dala natin mga boss. Then wala namang soup, kaya safe to. Ganito nga pala yung una kong ginagawa kapag pagkain yung napipick up ko. Tinatanong ko muna yung customer kung may soup ba dito or mga pwedeng matapon. Kasi unang-una iniiwasan ko yung magkakaroon ako ng problema sa customer ko. Pangalawa, yung magkakalat dun sa lalabag ko, dahil unang-una ang hirap linisin ng lalabag kapag may natapon na pagkain or sabaw. Kaya huwag nyo kakalimutan yan, isa yan sa importante. At pangalawang importante sa pagkain mga tol, huwag po talaga natin pag-aantay ng matagal yung customer natin. Dahil alam naman natin na ang pagkain ay maselan kapag ka dinideliver. Iniiwasan natin dyan ay yung mapanisan tayo ng pagkain. At kung balak mo naman sabayan ng pangalawang booking yung pagkain, siguraduhin mong magpaalam ka sa customer. At para sa akin, matagal ng 10 minutong pag-aantay ng pangalawang booking. Kapag wala ka pa rin nakukuha, diretso mo na, kaysa naman magalit pa yung customer mo. Pwede pa yan mapunta sa pagre-report ng account. Baka lalong hindi ka makabiyahe. Pick upin ko lang, nagkakalaga to ng 101 pesos regular booking. Pwede na, 2 booking pauwi. May sabay lang ako pauwi. At pick up ko na nga yung pangalawa kong booking. Dito lang din sa Mandaluyong yung pick up location nito. At ang item na pinapadala ng customer ay maliit lang naman. Parang damit lang naman yung laman nito kasi malambot naman. At ang item nga pala papunta sa Taytay Rizal, sa Greenwoods ulit, sa subdivision. Itong subdivision na to, maraming mga rider na naliligaw dito. Dahil maraming gate at lagusan tong lugar na to. Meron papunta ng Pasig, Cainta at sa Taytay. Kaya kapag di mo pa to kabisado, talagang ililigaw ka ng Google Map. At binayaran na nga ako kaagad ng customer dyan, nagkakalat. Salamat sir sa tip thank you. May tip tayo kay sir ng 10 pesos. Talagang mga customer na nagtitip na lang, nagpapalakas ang loob sa amin mga rider. Okay, on the way na ako sa pagkain natin. Una natin yan, pagkain. Kapag nagkataon na, kapag double book kayo, tapos nagkataon na pagkain, tapos yung isa hindi pagkain, ang priority nyo lagi ay pagkain mga boss. Kasi makaka-GG kayo dyan kapag hindi nyo agad dinala yung pagkain. Iniiwasan natin yung matapunan ng pagkain, mapanisan. Kaya unahin nyo yan mga tol. Let's go! At ang kinita ko nga ngayong araw na to, sa loob lang ng halos 30 minutes ay 221 pesos. Dahil 2 booking lang naman tayo at dumiretso tayo sa pag-uwi. Siguro sa mga susunod na araw, babawi tayo ng maraming booking mga tol. Yun lang, thank you for watching.